Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes, no? Yan. Ang grabe po kasi, no? Init lamig. So, talagang mga tao ngayon talaga ay nagkakasakit sa, sipon, no? At, sakit ng ulo. Biro mo, ang init, tapos papasok ka sa aircon, tapos, alam mo yon init lamig. So talagang mag-ingat po tayong lahat. Mag-ingat po kayo at meron naman daw parating na 2 bagyo. No? So mag-ingat po kayo. Ayan, mag-ingat po kayo at anuhan nyo po ang inyong mga sarili. Okay? Ingatan nyo po talaga. Okay. Yan. Okay, tingnan po natin ngayon kung ano po ang makikita natin ngayon sa araw ng Biyernes. Mamili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, pili po tayo ng 10 dito. Yan, pili po tayo ng 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Ano po kaya ang ating makikita ngayong araw na to ng Biyernes? Po natin. Impulsiveness, no? Siguro maybe ito yung pagiging impulsive niya, yung isa sa mga nagpapahamak sa kanya, no? Itong impulsive na to, pinagsisihan niya yung kanyang pagiging impulsive, no? Pinagsisihan niya po yung mga mabilisang desisyon o yung mga desisyon na hindi pinag-iisipan. Pinagsisihan niya po yung mga desisyong bara-bara lang. Oh my God. Ang ganda na sinabi ko. Pinagsisihan niya po yung mga desisyon na bara-bara lang. Hindi kasi niya po na pinag-iisipan, no? Because sometimes may loneliness siyang nararamdaman. Kaya ang nangyari dito, parang, sige na lang, game na. Parang matapos na to, parang gusto ko na, no? Parang hindi niya inisip yung mga consequences na pwedeng mangyari, no? Pinagsisihan niya. Ano sinabi ko kanina? Pinagsisihan niya yung mga desisyon na bara-bara lang. Ibig sabihin ng bara-bara lang mabilisan.
Excuse me po. Bara-bara lang. Yan. Kasi yun yung mga desisyon na nagpahamak sa kanya, or ito yung mga desisyon na nagpalungkot sa kanya, or ito po yung mga desisyon na, alam mo yun, pwedeng bahala na bukas, gano'n, basta ito na, ganyan, ano, mga, nagpadala lang po siya sa mga, ano mo yun, desisyong hindi talaga pinag-isipan, hindi dumaan sa matinding, ano yon, yung pag-a-analyze ng mga bagay-bagay. So, yung consequences lumalabas na, no? Maybe, meron kayong pinagdadaanan before na nagtulak sa kanya para lalo pa siyang, parang siguro that time, meron ng pagsasawa factor sa samahan nyo, no, na hindi mo lang alam. Or maybe, nawala na siguro sa inyo yung spark, nang hindi mo lang din alam kasi baka too much ganyan at ganyan na lang din yung nangyayari, no? So ayan, no? Fear of change and avoidance. On a Friday lumabas na naman tong fear of change and avoidance, no? So totoo lang po itong fear of change and avoidance na to. Lagi po talaga siyang lumalabas, no? Every time na nakikita ko yung card nyo about your person, lagi siyang may fear of change and avoidance, no? So, totoo lang may takot ito sa lahat ng mga pagbabagong nangyayari sa buhay niya o nangyayari sa buhay niya simula po nang mawala ka. Why? Because itong taong to ay dapat lagi lang siyang pa-safe. Laziness, greediness, and lack of commitment. So, sa totoo lang po, no, ang taong ito, sa'yo lang din naman po siya nag-commit. Ikaw lang, minahal ka rin naman po niya ng sobra. Ngayon po, kahit papano, kahit sabihin mo na may commitment sila o magjowa sila, nitsabilitan pala ka, o sabihin mo nagsasama na sila, alam mo, kahit papano po, mahal nitong taong to yung freedom niya, yung sarili niya ngayon, na tipong hindi niya po ito bibigyan ng too much commitment, no? Kasi dito nga nakikita mo there's lack of commitment, may laziness and greediness na maybe this person nag-commit siya for a wrong reason, no? Nag-commit po ang person niya for a wrong reason, no? Ano mas gusto ko yun? Title. Sorry, babaguhin ko. Minsan ganun po talaga, no? Nag-commit or pumasok sa relationship yung person nyo for a wrong reason. Hindi dahil sa mahal niya, no? Dahil sa maling dahilan. Pumasok sa relasyong bago. Ang person mo for a wrong reason. Iba po lagi ko sinasabi, iba po ang pagmamahal at iba din po ang kailangan, no? Iba din po yung natutuwa sa naaaliw lang. Magkaiba po yun. There's home conflict, lack of support, no? Lagi dalawa na yan, home conflict, lack of support. Maybe naghanap lang ito ng thrill, no? Because naiisip niya na yung samahan nyo ay medyo kakaiba, no? Nawala na yung dating lambing nyo, maybe sa isa't isa, maybe naging busy kayo pareho sa trabaho or sa mga anak nyo, na nawala na rin yung focus sa inyong dalawa, no? Kung wala pa kayo anak, maybe sa trabaho, sa sarili nyo, sa sarili nyong priorities, alam mo yun, nag-fall apart kayong dalawa, and sa kanya, nawala na yung kilig factor, nawala yung spark, nawala yung naging boring sa kanya yung samahan nyo, no? Pero ikaw, kahit ganun, hindi mo gagawin sa kanya yung ganyang gawain, no? Pero siya, parang
ayaw niya nga ng mga ano alam mo yun, ayaw niya nga ng parang ganun lang stagnant yung relationship, no? Kaya ayan, no, so far, talagang magulo po ang isip nito ngayon sa mga oras na to. May boredom akong nakikita dito. Yan yung sinasabi ko sa inyo, no? Na may boredom po talaga akong nakikita dito, no? Sobrang bored siya to the point na ano, na sobra po yung pain na nararamdaman niya sa ngayon na bakit siya nagkaganito. Oh. Tingnan mo. Yan, no? Parang sinasabi niya na too much pain na ang naging nangyari sa kanya, mas napahamak siya. No? Yung too much pain na sinasabi niya na naiinis na siya, hindi niya na gusto, parang nasasakal siya. Ang dami niya sinasabi ngayon, lahat bumabalik sa kanya. Ngayon niya na iisip na bored lang talaga siya. Pero kaya lang po, wala na no? Wala na talaga oh. Talagang parang, ano na to oh. Napanindigan na lang po niya. Or pinapanindigan na lang po talaga niya yung mga napasok niya ngayon. Kasi sobrang bored siya sa'yo dati. Na-bored siya. Kailangan kitang diretsohin, ano? Na-bored po talaga itong taong to. And ang babaw lang kasi kapag na-bored ka ba, ganun? Yung person po nyo ay somehow medyo nagkaroon din ng insecurity, no? Pero sa to sobrang taas ng pride nito, hindi po siya aamin na nagkakaroon siya ng insecurity. Maybe sa way ng, maybe sa inyong dalawa, hindi ko alam kung saan siya na-insecure sa'yo. Parang, dapat you should be a partner, hindi a competition, ano? Parang somehow, minsan ang katingin niya sa'yo nung mga times na magkasama kayo is minsan kalaban, minsan competition, no? Parang, hindi maganda yung nararamdaman niya na gano'n sa samahan nyo because you should be a team partner, no? Team kayo sa lahat, no? Pero ang naging parang merong time sa kanya na parang competition yung tingin niya sa'yo. Finding peace, no? Finding peace. Naghahanap po ito ngayon ng peace of mind. Sa totoo lang po, wala po siya ngayong peace of mind. At wala po siyang ka-peace of mind, peace of mind. Magulo po ang isip ng person nyo, but hindi niya po ipapahalata. Ipapakita niya pa sa iyo or sa ibang tao na pwedeng makarating sa iyo na he's happy, he's contented. But the truth is, it is all a lie. Sanay na po siyang magsinungaling, no? Pati yung sarili niya kaligayahan ay ipagsisinungaling niya or pagsisinungalingan niya. Iniwang kanya, nagdesisyon siya dahil akala niya po magiging masaya siya. But the truth is hindi. Ngayon, kahit paano, sometimes nag-iisip siya na mag-reach out sa'yo. Pero sa totoo lang po, ay hindi na po siya makapagharap sa'yo. Hindi siya makaharap sa'yo because nararamdaman niya po yung wala siyang mukhang maiiharap sa'yo. Confused po siya. No right decision, no right choice. Ayan, confused po siya, oh. Lack of commitment. Ayan, 3 beses na tong lack of commitment na to, no? Lack of support, lack of commitment. Dalawa na lumabas. Pare-pareho, lack. Lack siya sa lahat ng bagay, no? Coldness and stubbornness. Sila ngayon ay may nararamdamang coldness ng kanyang current partner, ni Chabilitang Palaka or ni Shocks. Why? Because there's coldness, there's stubbornness. Matigas ang puso nila sa isa't isa. No, nagtitikisan din sila. Ang hindi ba maganda dito minsan is magpaparinigan pa yan sa Facebook pero sa susunod papakita nila masaya sila. Oh my God, no? Very unusual. Maybe kayo ng person mo, it's either long distance din kayo or lumayo na talaga yung loob nyo sa isa't isa. Gusto mo pang malaman lahat ng katotohanan, huwag ka na pong sadista, no?
kung ano man yung alam mo, i-retain mo na lang yan, pero wag mo na pong alamin pa lahat ng nangyayari sa kanila, because it will parang serve you good, parang hindi ka mapapabuti pa. Wag na lang. Mas maganda yung ginagawa na wala nang pakialam, no? For some of you, nakikita ko talaga na umay sa person nila, but for some of you, nag-i-stalk pa sometimes. Ayun, hindi siya po makapag-adapt sa change. Nagtataka siya sa sarili niya. Bakit lagi-lagi kong iniisip to? Akala ko magiging okay ako, pero hanggang ngayon iniisip ko pa rin na nagkamali ako. Iniisip pa rin niya na somehow, hindi tama yung nagawa niya. Naging responsibility and burden sa kanya. Everyday, naiisip niya yung ginawa niya sa'yo. Pero, ang feeling mo po, hindi lang to nakukonsensya dahil sa pinapakita niya sa'yo, or ang tigas ng mukha niya, parang feeling mo demonyo talaga to sometimes. Pero hindi po, naiisip ka rin po niya, no? May burden siyang nararamdaman, kakaisip po sa'yo. Lack of funds, lack of resources, unstable, may mga kinakaharap din po itong problema, kung akala mo po okay na okay siya, the truth is hindi pa po siya talaga okay, at dumadanas din po siya ng financial problem, emotional immaturity for your last card, and insecurity and disappointment. Ayan po lahat ang nararamdaman ng person nyo as of this moment. Okay? So that's it for your first reading for today. I hope na nag-resonate po kayo lahat, and I hope po na kahit papaano nakatulong sa inyo yung ating reading. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And i-edit ko na po ito agad para hindi naman po late yung pagpasok sa inyo ng aking video. Kahapon po, I'm sorry, nakalimutan ko pong i-edit sa sobrang... Ay, yun na lang po masasabi ko. Pasensya na po kayo. Kaya gabi na po ako nakapaglabas. Nakalimutan ko pong mag-edit. Akala ko nakapost na. Anyways, yan po ang ating reading for the day. Maraming salamat po sa inyo. And for those of you that wants to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's my only official and legit FB account. Yan, no? Maraming salamat po sa pag-aantay nyo palagi, at asahan nyo po na hindi naman po lilipas ang isang araw na wala po akong reading. Okay? So maraming pong salamat sa inyo. Don't stress yourself. Life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the heartaches and pains ng kahapon nyo. Okay? Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your love story. Okay? And of course, to all my Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo, at nagpapasalamat po ako, always grateful sa inyong aking mga family, friends, and subscribers. Please help me reach 10,000 subscribers, then 20,000 subscribers, then 30,000, para marami pa po tayong matulungan at maiwasan po natin ang mga scam sa mundo, no? Maiwasan po natin yung mga paniniwala nila sa iba, tapos peperahan lang po sila, etc., no? Maraming salamat po sa inyong lahat. And life is short, sabi ko nga kanina, kaya maging happy po kayo in your own special way. Huwag po kayong malungkot. Okay? For those of you na naka-resonate, please give me a like and comment down below. Binabasa ko po lahat yan. Hindi man po ako natatapos mag-like, ibig sabihin nakatulugan ko na po. But, binabasa ko po kayo every day. Ang tiyaga ko pong magbasa ng comments nyo. So, maraming salamat po. And for those of you who wants to give me a super thanks, I would really appreciate that. Marami pong salamat. And thank you everyone. Have a nice day ahead of you. Huwag po kayo masasad for today. I will be back for another set of reading. Pasensya na po talaga kahapon, hindi ko po sinasadya. Okay? God bless you. I love you all. I will be back later. Bye!